Good day to all of you. Today is May 17, 2024. At ang atin pong pag-aaralan ngayon ay patungkol doon sa ating pagpapatuloy sa pagdi-disciple doon sa mga naturuan natin doon sa Santa Lucia at sa Kutod. Ito po yung follow-up lesson na ating gagawin. At sa araw pong ito, nais kong basahin sa inyo ang mga bahagi ng kasulatan na bibigyan natin ng din pagtuturo sa mga naabutan po natin ng Ebanghelyo. At ito'y masusumpungan natin sa John chapter 15, 1 through 9 ang ating tekstong pagbabasihan. At sa King James Bible, ganito po ang nakasulat, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the Father cannot bear fruit, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and you shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. As the Father had loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Manalangin muna po tayo. Ama, kami nagpapasalamat sa sandaling ito na ang iyong salita ay magbibigay sa amin ng katatagan sa aming pananampalataya. At hinihiling po namin, Panginoon, ang katotohanan ng mga salitang ito na mangungusap hindi lang sa amin, kundi doon sa aming mga tuturuan. Nihiling namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang magpapaunawa at magbibigay sa amin ng kaalaman. Ang iyong mga salita'y katotohanan na kailangan po ng mga iniligtas mo. Kaya nga po sa pagkakataong ito, kailangan namin ng karunungan at ng patnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming inihiling at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Abiding in Christ. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon kung paano tayo mananatili kay Kristo. At sa lessons po na mga susunod, makikita natin kung paano iikot ang ating pananampalataya. Kung paano po tayo matututong manalangin. Ang panalangin po ay ang tao'y tatawag sa kanyang Diyos. At paano naman po mangungusap ang Diyos sa isang ligtas, sa isang tao? Ito po sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang Bible reading at Bible study ay napakahalaga po sa isang tumanggap na kay Kristo Jesus. Kaya sa pag-aaral po, paano pa natin matutulungan ang ating sarili kung paano magbasa ng Biblia, paano manalangin, paano po dumalo sa pagtitipon, at ganun din naman paano ipahayag ang Ebanghelyo sa iba. Ang pag-aaral na gagawin po natin sa sandaling ito ay patungkol sa pananatili sa ating Panginoong Jesucristo. At ito po'y napakagandang parabola na tinukoy ng Panginoong Jesucristo. Ikinumpara niya ang kanyang sarili doon sa true vine. At ang sabi niya, my Father is the husbandman. Meron pong tagapangalaga na ang Diyos mismo, Diyos Ama,
Siya yung nangangalaga, siya yung supplier, siya nga po ang may-ari doon sa vineyard. Kaya nga, ganito ang parabola na alam ng mga Hudyo sa kanilang kapanahunan. At sa atin po dito sa Pilipinas, madalang lang po ang may mga ganyang mga pananim. Kadalasan po dito sa atin ay palayan, maisan, gulayan, at meron pa pong tubuhan. Dito sa Pampanga, ito po yung ah, kanilang itinatanim. At ngayon ay nawala na yon. Puro mga subdivision na at ginawang mga pabrika yung maraming mga bukirin dito po sa lugar ng Pampanga. May mga mangilan-ngilan pang dako na nakakapagtanim pa po ng mga tubo at ganoon din ng palay, ngunit madalang na lamang po. Sa sandaling ito, atin pong tignan yung banal na kasulatan at makikita natin ang Panginoong Jesucristo ang tunay na puno ng ubas. Gamitin na po natin yung ubas dahil sa Isaiah chapter 5, yung mga Hudyo ay tinuturing na parang farm ng mga grapes at merong vineyard ang Diyos mismo at itong bansang Israel. Kaya sa kanila ay madaling unawain itong patungkol dito sa pagiging true vine ni Jesus Christ. Kanya pong ipinaliwanag na ang sanga na mananatili ay mamumunga ng marami, ngunit yung matatanggal at hindi namumunga ay tatanggalin nga po ito. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, siya ang tunay na puno ng ubas, the true vine. Kaya nga po, makikita ninyo na tinutukoy ang pananatili kay Kristo. Paano ba ang isang tao ay inaasahan na manatili sa ating Panginoong Jesucristo? Sa paano pong kaparaanan makikita na nananatili ang isang tao sa Panginoong Jesucristo? Malinaw pong ating nakita ang kaugnayan ng salita ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng salita ng Diyos, abide in me and my words abide in you. Kung paano pong mananatili ang tao kay Kristo, yung pananatili ng kanyang salita ay dapat naroroon din sa isang individual. At ang nasabi nga po, kung mananatili ka kay Kristo, mananatili ka sa kanyang salita, yung lahat ng yung kahilingan ay mapapakinggan at may pagkakalob sa iyo at mangyayari. Yan po ang sinabi ng salita ng Diyos sa verse 7. If ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Makikita po ninyo na merong kaugnayan at marahil matatanong ninyo, paano ba yung pananatili kay Kristo? Ano naman kaya yung bunga na sinasabi po dito? Bunga po ang pinag-uusapan at sa pagbubunga ng isang puno ng ubas, hindi po kaagad malalaking mga bunga ang ating makikita. Marahil ito po'y bulaklak muna at magsisimula po itong lalaki hanggang ito'y dumarami at ito'y nagiging magulang hanggang sa ito ay dapat nang i-harvest, di po ba? So merong proseso sa atin pong pananatili sa Panginoon at sa mga bunga na dapat niyang makita sa ating buhay spiritual. Naroroon po ang pagkalinga ng husbandman, ang Diyos mismo. Tutulungan po tayo para maging mabunga. Kaya lang po, para yung bunga ay malusog, kinakailangan po itong i-purge, linisin, at ganun din
kailangan po yung pruning. No? Kasi po kung minsan sa cluster ng grapes ay napakarami po nitong lilitaw na bunga. Pero para po matamis at malusog, babawasan po nila yung mga bungang ito. Ganon din doon sa mga hindi nagbubungang mga branches ng ubas, kanila pong tatanggalin ito para yung sustansya ay makamtan nung mga bunga na naroroon. At alam ko po, ang Diyos sa buhay natin nang tayo'y kanyang tawagin, ang kanyang nais makita ay tayo'y merong bunga sa ating buhay spiritual. Saan po magsisimula yan? Yan yung ating temperance, inaayos ng Panginoon. Kung noong wala ka pa kay Kristo, mainitin ang iyong ulo, ngayon unti-unti nang binabago ng Panginoon. Kung noong wala ka pa kay Kristo, ang iyong pasensya ay maiksi lamang. Ngunit ngayong ikay nakakilala na sa Panginoon, tinutulungan tayo ng Panginoon parang yung ating pasensya ay maging mahaba. Tayo ay na nakakapagpasensya doon sa mga bagay na noong wala pa tayo kay Kristo, ito'y nakakapagpainis sa atin ng madali. Tinutulungan tayo ng Panginoon marahil sa pagtitipid, marahil doon sa uri ng pagkain na dapat iwasan, ay binibigyan tayo ng patnubay ng Panginoon. Yan po ang mga bunga. Ngayon naman, pagdating doon sa kaparaan ng spiritual, natututo tayong lalo pang madasalin. Tayo'y nananalangin. At kapag meron tayong pangangailangan, hindi tayo nag-aatubili na lumapit sa Panginoon. Lumapit sa Kanya dahil ang sabi dito, yung nagbubungang branch, iyon ay tatawag at yung kanyang inihiling ay mangyayari para sa kanya. Napakahalaga po ng buhay panalangin. Kaya nga, ang pananatili natin sa Panginoong Hesukristo, pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita at pananatili ng mga salitang ito sa ating puso ay napakahalaga. Kaya nga po, ini-encourage ko kayo na kapag meron kayong binasang bahagi ng kasulatan at meron bahagi dito na napakaganda, i-memorize po natin. Hindi lang makakatulong yan sa ating isip, nakakatulong yan sa ating buhay spiritual. Dahil sinabi po ng salita ng Diyos, "Thy word have I hid in my heart that I may not sin against thee." Ang ating pananagumpay laban sa kasalanan ay dulot ng maraming mga salita ng Diyos na ating itinatanim sa ating puso. At sa gayon, magbubunga ng mabuti ito sa ating mga personal na pamumuhay. Makikita po ninyo, kapag tayo ay gumagawa, kapag po tayo ay naglilingkod sa Panginoon, ang naluluwalhati ay ang Panginoon. Kapag tayo'y nagkakaroon ng bunga sa ating buhay spiritual, tunay na tayo'y natatawag na mga disipulo o tagasunod ni Kristo. Dahil nga po ito ay nagmamanifest, nakikita sa ating mga personal na pamumuhay. Ang dati nating pagsasalita ay hindi nakagaya ng dati. Kung noon ay merong mga hindi tamang pananalita na naiuusal ng ating mga labi, ngayong kilala natin ang Panginoon. Dahil nananatili tayo kay Kristo, na isasaayos po ang ating mga pagsasalita, pagtitimpi, at ganun din naman makikita yung kabanalan sa mga salitang lumalabas sa ating labi. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kapag tayo'y nananatili kay Kristo at tayo'y nagbubunga, meron pong naidudulot ito, ang ating pag-ibig sa Diyos, kung papaanong inibig ng Ama
ang Panginoong Jesucristo, ganyan din po natin dapat iukol yung pag-ibig natin sa Panginoon. Opo, ang kaisipan natin ay masasabi na minamahal natin at iniibig natin ng Diyos. At sa kaisipang yan na umiibig at nagmamahal sa Diyos, nakikita po yun sa pamumuhay. Nakikita po yun sa gawa. Kung sinasabi po natin na mahal natin ang Diyos at hindi tayo sumusunod sa kanyang mga salita, o palsu po yung lahat ng lumalabas na yan na hindi namang katotohanan, hindi mabanaag sa ating mga buhay. Puro lip service lamang po yan. Bunga lang ng ating mga labi. Ngunit kung ang pag-ibig na ito sa Ama, ang pag-ibig sa Panginoong Jesucristo ay pinapanatili po natin at nagpapatuloy ito. Sa lahat ng bagay, dapat mauna ang Diyos. Doon sa ating tahanan, ang sentro ng pinag-uusapan ay ang Panginoong Jesucristo. Sa ating isip, sa ating puso, sa ating pamumuhay, kinakailangan manatili ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kung papaano pong ibinigay na ilustrasyon, ang isang sanga na hindi nakadugtong, hindi nakaugnay doon sa puno. Ito po ay igagather ng mga tao at susunugin. Ibig sabihin, hindi na po magiging fruitful yung branch na yon na hindi nananatili kay Kristo. Kung sa ganang sarili lang po natin, kung sa ganang talino lang natin, sa ganang kaalaman, hindi po tayo makakapaglingkod ng mainam sa Panginoon. Dahil incapable po tayong tao para abutin yung naisin ng Diyos kung wala si Kristo. Kaya kapag tayo nakakakilos, na ipapakita natin ang ating pag-ibig at paglilingkod, ito po ay dahil kay Kristo. Pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu upang ating magawa ang kalooban ng Diyos. Manatili po tayo sa Panginoon dahil ang pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan naman. Ang sino man manatili kay Kristo, makikita po yung pagmamahal sa Diyos Ama, pagmamahal doon sa kanyang buhay. Makikita rin yung mga bunga, ang bunga ng kaayusan, pagtitimpi, at ganun din marami pang mga bunga ng banal na Espiritu ang makikita sa buhay ng isang tao. At alam ko po sa inyong desisyong ginawa na tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang paalanan ng kanyang salita na manatili kay Kristo para yung pong maraming bunga ay hinahanap ng Panginoon sa atin. Simulan natin doon sa maliliit na paglilingkod. Idalangin natin sa Panginoon, Panginoon, saan po ba ninyo ako pwedeng gamitin? At ang Panginoon, tutulungan po tayo para makita natin ang mga dapat gawin sa ating paglilingkod sa Kanya. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that bear not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that it may bring forth more fruit. Yan ang hangarin ng Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami sa katotohanan ng iyong mga salita at ito'y makita sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na lalo pang lumago ang bunga ng aming pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Sa maraming bunga na iyong minahanap sa aming buhay, tulungan mo po kami sa aming buhay pananampalataya, sa pag-aaral sa Biblia at sa pagtuturo nito. At hindi lang po mailagak sa aming puso, practical po naming gampanin, gawin
ang inuutos ng iyong salita. Inyo pong patnubayan ng inyong mga lingkod na magtuturo ng John chapter 15, 1 to 9, at ganun din ang pagpapala na idudulot nito sa mga makikinig. Dahil ito pong lahat ay hiling namin sa mo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa susunod na pag-aaral po, ating bibigyan ng diin ang ating relasyon sa Panginoon, pagbabasa ng Biblia, at ganun din ang pananalangin. Muli, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Ray Paras, na nagsasabing, O Panginoon, bumalik na po kayong mabilis.